So, punta naman po tayo sa mga charge distribution naman ng mga problems, no? Okay, so for this one, a thin line segment is 2 meters long and charged with a uniform line charge density of lambda. So, wala pong nabanggit kung anong value ng lambda. So, what we're going to do is to find the electric field intensity at a distance of 1 meter from the center of the segment. And for letter B, if this segment becomes infinite in length, so find the electric field intensity at a distance of 0.5 meter from the line. Okay, so first, hanapin muna natin yung electric field intensity that is 1 meter away from the center of the segment. So let's say ito yung thin line segment na sinasabi na may habang 2 meters. So let's say meron po siyang mga charge dyan, line charge nga yan. So meron siyang lambda dito, and then ang haba po nito is nasa 2 meters. Ayan. And then maghahanap ka ng syempre sa gitna. So let's say nandito yung point. So hanapin daw natin electric field intensity that is 1 meter away from the center of the segment. So dahil po may nabanggit na certain length, or we're going to consider the length of this line charge, so we are going to use this formula, no, for this one. So syempre magnitude lang naman kailangan natin dito since wala naman pong nabanggit sa problem kung paano yung magiging direction yan. No, pero syempre alam natin na dapat laging perpendicular po lagi yung electric field doon sa mga charge distribution, whether it is a line charge, surface charge, or volume charge pa yan. Okay, so magnitude lang po. So wala po tayong isosolve na vector. So we can have this one. Okay, 1 over 4 pi EO, then times lambda L over R squared, then square root of, wala pa lang ano dito. Wala pa lang, ano dyan. Ag lang yan. Okay. Then R squared plus L squared over 4. Ayan. So, for this problem, yung 1 meter will serve as yung ag. No? Tapos, yung L natin is yung 2 meters. No? Then, of course, yung lambda is, nakaganyan siya. So, pwede ka natin express as 9 times 10 raised to 9. Since, ang value kasi nito, pag sinod natin, it will be like this one. Then, lambda L over, yun, ag. Then, square root of ag squared plus L squared over 4. Okay. So, now, substitute na natin yung mga given. So, 9 times 10 raised to 9. Then, lambda. So, wala naman pong nabanggit. Then, yung L natin is 2. Then, ang distance from the center is 1. Tapos, square root of, yan, 1 meter. Then, squared plus, square mo yung L, 2 meters, then over 4. Okay, so let's solve using our calculator. So, magnitude lang po yung kailangan natin. So, in terms of lambda to, no? Ayan. So, magiging answer natin will be 1.2728 times 10 raised to 10. So, that is Newton per coulomb. So, pwede po kayong gumamit ng volt per meter as a unit for the electric field intensity. Yan. Okay? So, wait. In terms of lambda pala to. Ayan, forget pa. Ayan, so dapat may lambda. Ayan, in terms of lambda yan. Kasi wala namang pong binanggit kung ano yung lambda na ano eh. So, ayan siya. Okay? So, 1.2728 times 10 raised to 10 lambda, then Newton coulomb. Okay? So, ngayon, paano kapag meron po siyang sinabi na infinite daw yung haba? So, for this one, gagamitin natin formula. So, is, okay, magnitude lang tayo. So, we have lambda over 2 pi EOR. So, wherein yung ang natin is yung distance nung, nung test charge, okay, mula dun sa line charge. So, substitute lang natin yung 2 o yung R, no? Then, yung EO, ibig sabihin po niya, that is the permittivity constant at free space or in vacuum. So, that is 8.854 times 10 raised to negative 12 farad per meter. Then, yung ating distance is 0.5 meter. So, ayan. So, makukuha na po natin in terms of lambda. So, ano po ang magiging sagot natin dyan? So, ang lalabas po will be 3.5951 times 10 raised to 10. Then, lambda
then Newton per coulomb. So, hindi po siya nagkakalayo dun sa sagot natin kanina, no? Ayan. Okay, kasi ito, ayan, 3.5. Then, this one is 1 point. Ayan. Okay? 278. Ayan. Okay. So, now, let's proceed to another problem on charge distribution. So, for this one, we are going to find the infinite or the electric field at P034. If we have infinite uniform line charges of 5 nanocoulomb, Newton coulomb, not nano, sorry, nanocoulomb per meter lie along the x and y axis in the free space. So, if you're going to illustrate that, okay, so ang sabi daw, let's say ito yung, ayan, ito yung y axis, ito yung x, then ito yung z. So, let's say, locate natin yung point na 0, 3, 4. So, ibig sabihin, ang x mo is 0, ang y mo is 3, tapos ang z mo is 4. Yan. Tapos, ang ating, meron tayong dalawang line charge na bawat isa is 5 nanocoulomb. So, let's say ito, meron po siyang test charge dito, or meron po siyang line charge dyan along x-axis. Okay? Hanggang ano na po yan, sa kabilang side, no? Then, meron din tayo yung para sa y-axis naman. Okay? So, yung ating lambda is 5. Ayan. So, meron tayong dalawang lambda dito. So, we have lambda 1 and lambda 2. So, ito yung sa lambda 1, ito yung sa lambda 2. Okay. So, sabi natin, di ba dapat direct or perpendicular dapat, no? Yung point mula dun sa line charge, no? Okay. So, if we're going to use yung formula, dahil infinite naman to, so of course, gagamitin natin diyang formula is, yan, lambda over 2 pi EOR. Okay. So, unahin muna natin yung, yung line charge, o alamin muna natin yung magiging electric field kapag kinonsider natin yung line charge at x-axis. Ayan. Okay. So, lalagyan po natin siya ng dito, ng unit vector. No? Ayan. Okay. So, kung manggagaling po siya ng x-axis and this point, so, paano kaya yung magiging location or magiging direction ng, ng electric field? So, magiging direction po niya, dahil lalayo po siya sa x-axis, so, mostly, it will be like this one. Ayan. Tapos, dito sa may naman, with respect sa y-axis, it will be like this one. Okay? So, ito yung sa E1, palayo sa y-axis, or sa x-axis rather. Tapos, itong E2 naman, palayo sa y-axis naman. So, unahin muna natin itong line charge at x-axis. Okay. First, alamin muna natin ano yung magiging unit vector. Ayan, nagagamitin natin. So, UN. Okay, yan. So, ang gagamitin natin will be like this one. Okay, ganito po yan. Okay. Ang magiging parang niya, unit vector niya or position vector niya or displacement vector will be like this one. Okay. So, mapapansin natin, galing sa x-axis, no? Then, we also have 0, 3, 4. So, sa x-axis, syempre, ang mga values dyan or ang mga coordinates kasi dyan, syempre, ang y at saka z ay 0. So, meron kang value ng x. So, we can siguro assume a certain value of coordinate na manggagaling dito sa x-axis. Okay. So, anong coordinate yon? So, syempre, gawin natin 0, then 3, then 4, then ima-minus lang natin yung kung saang point manggagaling, no? Yung electric field. So, dahil wala namang pong y at saka z sa x-axis, so, ang y and z natin will be 0. Okay. So, 0 po ito. Ngayon, pagdating dun sa x, so anong value ng x ang gagamitin natin? Okay. So, titignan lang natin yung value ng x nung isang coordinate dito. So, kung ito ay 0, ito, ang ilalagay din natin ay 0. Kung 1 ito, 1 din to. Yan. Hopefully, na-gets natin. So, kumbaga ito, dahil 0 yung y at saka z mo, kasi nga, manggagaling po yung origin dun sa x-axis. Wherein sa x-axis, ang y and z mo, 0. Okay. Tapos, ang kinuha nating x ay 0. Bakit? Kasi yung x dito sa given point ay 0. So, ngayon, pag inano na natin yan, it will become 3j hat plus 4k hat. Ayan.
Okay, kaya kung mapapansin mo, parang ano siya, no? Paangat siya, tapos going to the right. Ayan. Okay. Ngayon naman, so kunin na natin yung pinaka-electric field nito. So of course, lambda is 5 times 10 raised to negative 9 coulomb per meter. Ayan. Over, ayan, 2 pi. So yung EO, take note natin lagi ha, yung EO is 8.854 times 10 raised to negative 12. So, pwede nyo pong hanapin ito sa inyong mga calculators or mga cycle ninyo. So, just go to the constant, basta hanapin nyo lang yung constant sa inyong mga calculator. Ayan. So, mahahanap nyo naman po yan, no? Yan. Tapos, ang magiging distance niyan, so, alamin nga natin muna yung ano nito. Ano ang distance or distance. So, distance nito, so dahil 3 and 4 yan, so square root of 3 square plus 4 squared is 5. Ayan. Okay? So, 5 po yung ating magiging distance dito. Times, of course, yung unit vector, 3j hat plus 4k hat. Then, over 5. Again po ha, baka may nagtataka, no? Saan nanggaling siya yung 5? Okay, nanggaling po yan dito, no? Kasi pag kinuha mo yung R1, so that will be equivalent to square root of 3 square plus 4 square. Okay? Ayan po yan, ha? So, ngayon, kunin na natin yung magiging electric field niya. Okay, so we have okay. Sige, teka, lang natin. Okay, so dahan-dahan lang po natin siya ipasok sa calculator natin. So dapat ang makuha muna is 10.7851 j hat. Then plus 14.3801. Ayan, k hat. Okay, syempre that is Newton per coulomb. Okay, then para naman dun sa sa line charge, okay, at y-axis. So for this one, so ano yung magiging origin niya, no? Okay. So ano yung magiging pinanggalingan niya kung papunta siya ng 0, 3, 4? So magiging pinanggalingan niya yung x and z. Dahil manggagaling po sa y-axis yung origin ng ating line charge, so yung x and z magiging 0. Meanwhile, yung y, dito 3 din dito. So kaya pag minus mo yan, it will become 4k hat. So which is, nag-agree siya dito, no? Dito sa ating ginawang graph, no? Okay, or parang dito illustration. Ayan. So 4k hat. So ngayon, para makuha na natin yung pinaka-electric field, so we can have, again, the same lang yung ating Ayan. Then 2 pi. Tapos, ang distance, of course, magiging distance yan, syempre, no choice na tayo, 4. Ayan. Then 4, then times 4k hat, then over 4, which is, maka-cancel lang din yan. So, we can have 30 times 4. So, ang sagot po is, okay, magiging sagot is 22. Yan, 0.4689. No? 22.4689. So, K hat. So, that is Newton per coulomb. So, nakakuha na tayo ng dalawang electric field. So, now, pagsamahin na natin sila. Ayan. So, pag-add lang natin, so, yung una is 10.7851. Ayan, J hat. Okay, plus 14.3801 K hat. Then, yung sa ito naman is 22.4689 K hat. So, okay, yung magiging answer niyan will be 10. So, pag-add lang natin yung mga K hat. So, magiging answer will be, so, 14.3801 plus 22.4689. So, that will be 38 or 36 rather. 0.849 K hat. No? So, ayan po. Okay. Newton per coulomb. So, ayan na po yung answer natin.
for this problem. Ngayon, gusto nyo kunin ng magnitude. Well, ang magnitude po nito is pag kinuha mo yung square root ng ano to? So, 10.7851 square. Okay, then plus 36.849 square. So, makuha po is 38. Yeah, 38.3949 Newton per coulomb. So, pwede nyo naman kunin yung magnitude. Wala namang kaso yun. Okay? So, wala lang po siyang wala lang siyang I hat. Ayan. Okay. So, next problem tayo. Number 9. Okay, so we have these 3 infinite uniform sheets of charge that are located in free space as follows. So, we have positive 3 nanocoulomb per square meter at z is equal to negative 4, 6 nanocoulomb per square meter at z is equal to 1, and negative 8 nanocoulomb per square meter at z is equal to 4. So, find the electric field intensity at the following points. So, unahin muna natin yung sa una, no? Yung sa kapag, actually, pag ganito, since yung ating mga surface charge or mga sheet of charge ay is located, no? Located po sila lahat sa Z position. So dito, pag kumuha na tayo ng electric field intensity dahil nasa Z position naman yung mga sheet of charge na to. So we can now proceed in finding the electric field intensity kapag at Z is equal to negative 5 para kay point R. Ayan. So ang gagamitin na natin is Z is equal to negative 5. Now, so let's say we have this Cartesian coordinate system. Let's say pakita natin yung kanyang front view. So let's say ito yung z-axis, ito yung y-axis. Ayan. Okay. So let's say yung una is then ito yung x-axis. Ayan, yung una daw is sabi 3 nanocoulomb per square meter at z is equal to negative 4. So let's say nandito siya banda. So, take note that this is infinite, pero kukuha lang tayo ng portion, ha? So, ito siya. So, yung unang charge daw is 3 nanocoulomb per square meter. Ayan. Ngayon, yung pangalawa naman, we have 6 nanocoulomb per square meter at z is equal to 1. So, let's say nandito siya. Ayan, positive din. So, we have this one. Then lastly, ayan, z is equal to 4. Ay, sorry, negative pala dapat. Ayan, so we have here 8 nanocoulomb per square meter. Ayan, so ilocate lang natin yung mga points. So, dito we have z is equal to 4. Dito z is equal to 1. And z is equal to negative 4. Then, ang point R is nandito. Ayan, wherein, ang z natin dyan is negative 5. So, alamin natin kung anong magiging epekto nitong tatlong sheet of charge dito sa point R. No? So, isa-isahin natin sila. Let's start with this one, no? Dito sa may z is equal to negative 4. So, ano magiging impact niyan dito kay R? So, dahil positive to, syempre, ang magiging direction ng electric field because of this is palayo. Ayan, E1. Ayan, okay, palayo, no? Okay, meanwhile, with respect naman dito sa 6 nanocoulomb per square meter sheet of charge, so, magiging ganun din, palayo. Ayan. So, palayo din. Yan. So, magiging palayo din. So, we have E2. Then, lastly, yung sa may negative naman na 8 nanocoulomb, so, it will become what? So, magiging, ayan, paano naman sa kanya? Yan. Okay? So, yan po. Ngayon, what we're going to do is to sum up itong mga electric fields na ito. Okay? So, ngayon, kung mapapansin natin, nakalatag po yung ating mga sheet of charge sa XY, tapos located at Z coordinate. So, ang gagawin lang natin ganito. Okay, para mabilis natin kagad makuha. Since meron tayong formula ng electric field kapag nasa, surface charge. So, we have surface charge over
or surface charge density over 2 times the permittivity constant. Then we have yung unit vector normal. Ayan. So kung isa-isay natin yan, let's start with the E1 because of 3 nanocoulomb per square meter. So 3, so times 10 raised to negative 9 over, so we have 2 times, of course, yung EO. Ayan, tapos ang magiging unit vector natin na normal will be, okay, so para makuha natin yan, so kunin lang po natin yung, syempre nakalocate po siya sa negative 5. So ibig sabihin ng vector niya is negative 5 k hat. Tapos ima-minus natin siya dun sa location ng 3 nanocoulomb per square meter or 3 nanocoulomb per square meter na negative 4 na magiging negative 4 k hat. Ayan. So, k hat po dahil along z-axis po silang lahat. Okay. Tapos dito sa baba, so ilalagay natin yung kanilang magnitude. So, negative 5 minus negative 4. So, take note, kung titingnan nyo po, naka-absolute value yan. Pero actually, kapag kinompute natin yan, okay, ang sagot lang yan will become negative k hat. So, magiging negative k hat lang po yan. Okay? Yan. So, ganun lang po yan. So, bali, ang gagawin lang po natin is either positive or negative k hat. Depende po dun sa orientation ng electric field with respect dun sa mga surface charge. Yan. Okay? So, ngayon, ito na lang po yung kukompute natin. So, E1 natin will become, yan. So, magiging ganyan lang po siya. So, magiging 1 or 16. Okay, verify lang natin. Oh. So, we have 169.40. Ayan, 169.4114. Ayan, then K hat, then may negative. Ayan, so Newton per Coulomb. Then para naman dun sa ito natin, so we have 6, ayan, over, so 2. Ayan, then ang gagamitin natin dito, no, since kung mapapansin natin, yung ito natin is pababa also. So, negative K hat na po yung gagamitin nating unit vector. Yan. So magiging 300, ayun, negative 338.8227. Yan. So, K hat pa rin, Newton per Coulomb. Then, lastly, para dun sa E3, so we have 8 times 10 raised to negative 9 over 2 times, yan. Tapos, ang gagamitin natin, since pataas po siya, so magiging positive po siya. So, magiging positive K hat. Yan. Pwede lang natin. Yan. So, compute natin. So, magiging answer natin will be, okay, 451. Ayun. 0.7636 K hat. Newton per Coulomb. Then, ang gagawin lang natin, pag-a-add lang natin para makuha na natin yung total electric field. So, we have, ayan. 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 So, pag-add lang natin, no? Ayan. So, dahil isa lang yung direction, kaya K hat pa rin ang sagot natin. So, it will depend, no, dun sa orientation ng mga surface charge, okay, kung ano magiging final answer mo, kung naka K hat, kung naka J hat, or naka I hat po yan. So, as long na, take note lang natin, ang direction po lagi ng surface charge is always perpendicular. Ayan, okay? Dun sa point kung nasaan yung test charge. So, ang magiging final answer natin will be negative, ayan,
negative 6.4705 k hat, then Newton per Coulomb. Yan. Okay, so yan po yung answer natin for this one. Okay, actually, kung i-consider natin letter B, so madali na lang siya kasi may basis na tayo dito. So, for this one, kung ang ano naman natin is at t is equal to negative 1, negative 5, 2. So, ayan. So, if you have this one, ito yung z-axis. Ayan. Ito naman yung y-axis. So, yung una muna, so at z is equal to negative 4. So, nandito yung surface charge density na. Ayan. Tapos kapag z is equal to 1, so we have this surface charge na 6. Ayan. Nanocoulomb per square meter. And yung isa naman, pag z is equal to 4, so we have negative 8. Yan. So halimbawa, ang z natin is 2 dahil dito sa given point na t. So ang z is equal to 2. Ano yung magiging niya? Ayan. Ano magiging electric field niya dyan? So ngayon, kung isa-isahin natin yan, so let's say nandito yung ito yung sigma 2, ito yung sigma 1, ito yung sigma 3. So, ano yung magiging direction ng mga electric field natin? So, let's start with respect dito sa sigma 3. So, with respect sa sigma 3, so dahil negative to, syempre it will attract. So, ganun siya. So, tawagin natin siyang E3. Dito naman sa isa, sa sigma 2 at saka sigma 1, dahil positive, positive. So, actually, ang magiging direction nilang lahat will be parehas positive or pataas. So, we have dito yung sa may E2, then ganito rin yung direction ng force dito sa may, or electric field dito sa may, sa z is equal to 2 due to sigma 1. Or, sorry, dapat pala E1 pala, no? E1. Yan. Okay, so ayan siya. So, ngayon, gagawin na lang natin is to sum up na lang, since alam na natin kung paano. So, we have electric field. So, let's start with the first one. So, we have 8 nanocoulomb per square meter. Yan, over 2 EO. So, kayo nang bala sa EO. Then, ang kanyang gagamitin nating unit vector will be K hat. Then, ganun din sa iba. So, actually, puro na positive K hat na to. Yan, last. Okay, so K hat na. So, okay, so tingnan natin kung ano magiging answer nito. Okay, alamin natin. So, you can use your calculator para masolve to. No? Okay, so magiging answer natin will be 900. Kasi lahat no? Palayo nga kasi lahat, no? So 959.9977. Ayan. Okay? So 959.997 K hat, then Newton per Coulomb. Ayan, K hat. So, kumbaga nakadepende pa rin dun sa orientation natin. Okay, so that is for this problem. So, for this problem number 10, so we're going to calculate the total charge within the universe with the volume charge density of e raised to negative 2r over r squared. So, dito, i-consider po natin na itong sinasabing within the universe, ibig sabihin po, nasa spherical coordinate system po ito. So, ibig sabihin, para makuha natin yung pinaka-total charge using the volume charge density, so we are going to use formula, no? Charge density, tapos dV, no? At dahil po, we are going to consider na ito po ay nasa spherical, okay, coordinate system tayo. So, we are going to use yung, yung formula, which is, that is yung dV, no? Which is r squared, sin theta, then dr, d theta, dp.
Ayan. So, yan po yung gagamitin natin para makuha natin yung total charge na pwede natin magamit para makuha yung electric field due to volume charge distribution. So, ayan. Okay. So, ngayon, given ito, which is, so, e raised to negative 2r over r squared, then r squared, and sine theta, then dr, dp, d theta rather, dp, ayan. So, ngayon, cancel na itong r squared. So, magiging, ayan. So, magiging, ayan, e raised to negative 2r. Ayan. Tapos, dr. Tapos, another one, sin theta. D theta. Tapos, dp. Okay. Ngayon, paano naman pagdating sa limits? So, ganito ang mangyayari sa limits. So, para dun sa e raised to negative 2r, dr. So, from 0 to infinity ang gagawin natin. Kasi within the universe wala naman siyang limit Okay? Tapos, integral po ng sin theta, dahil we assume na ito po ay isang full sphere. So, ang gagamitin nating limits para sa theta ay from 0 to pi. No? Yung pi is 180. Then, para sa dp, we have from 0 to 2 pi. So, ngayon, pag sinolve natin yan using, of course, integration, so, I think ito magiging negative 1/2 e raised to negative 2r. Ayan. Pag in-integrate mo to, negative 1/2 e raised to negative 2r. Wherein, pag sinubstitute mo yung mga limits natin, so, dito ang makukuha natin is, yan, kasi makukuha mo dyan is negative 1/2. Yan. Tapos, ang limits mo ay infinity tapos 0. Okay. Tapos, pag kinuha mo yung integral ng sine, that is negative cosine, no, from 0 to pi. Tapos ito naman, this would become p, no, from 0 to 2 pi. So ito, actually, pag kinumpute natin to, ayan. So makuha natin is 1/2 dito sa una. So we have 1/2. Okay, tapos dito naman, pag kinuha natin yung integral ng sine, yan, from 0 to pi, so makuha natin is 2. Ayan, so makuha natin is 2. Ayan, tapos dito, so we have 2 pi. Okay, so ayan, negative cosine pi is, I think, ano ba yung negative cosine pi? Negative cosine 1, no? Tapos cosine ng 0 is 1 also. Ayan. So, ayan po. So, ngayon, multiply na lang natin. So, ang magiging pinaka-total charge niya is 2 pi. So, which is equivalent po yan sa 6.283. Ayan. So, ang unit niyan is coulombs dahil nahanap natin ay total charge. Okay. So, ayan po yan. Pagdating sa mga ganitong problem when it comes to charge distribution.